Let me adjust you here. So, everyone, the world is up and welcome to technically day 1 dito sa Miri. And let's just say na yung food issue kahapon has been resolved successfully. So, kanina umaga kasi nag-vlog ako. I woke up at around 9:56 in the morning tapos dumiretso ako dun sa buffet. Tapos mga around 9:58, parang pinapasok pa nila ako. Tapos nakakuha ka agad ng technically 3 plates ng pagkain. Sabi ni organizer today, wala kaming gagawin na muna. So we're technically free to roam. So ang gagawin kasi natin today, it's already noon time. First, we're gonna go to the money counter dito sa loob ng mall. Kasi the hotel is located in the mall complex dito sa New Imperial Miri. Tama? Basta, itong mall na to. Tapos, pagkatapos nun, let's try to look for the stage kung saan siya mangyayari. I believe it's around the third floor. If kaya, try natin maghanap nung sample lang ng cake lapis. Dahil kasi I really want to try it. And at the same time, at least get my strategies in accord. So, technically, compared to other previous episodes ng Zarkman vs. The World, today, we're not going to focus a lot on the touristy things. We're gonna do that after. Dahil kasi we have like a full day on. Date is Sunday, November 17. Doon tayo babawi. Pero today until tomorrow, we're going to focus muna a little bit on the contest and strategizing. So, yun lang. Technically, hindi pa ako nagpaparamdam ulit dun sa mga kasama ko, kay Towie at saka kay Eater X. Dahil kasi, I'm gonna let them do their own thing. Probably strategize for on their own. Sige, let them do that. And sa akin, I'm gonna focus with mine. So, bago tayo bumaba, I'm just going to pack up my things lang. Tapos, we're gonna head out. So, that's going to be the game plan today. Pero syempre, dahil tuloy yung pag-vlog natin, kailangan kong maghanap ng mga solid na food places. Let's do that siguro later. Here's what I'm wearing today. So, an old sling bag, tapos Jordan shirt, white leggings. So, yun lang. Sige, tara na. It's the vloggy things. The room turns off. It turns off naman pag umalis ka. So, before we go out today, so, ang galing ng pagkakasetup nito. It's like a beachfront property dito sa labas. Buti lang nag-adjust yung ilaw. Yung feel ng hotel na to, it's pretty much like yung mga Go Hotels sa Cebu. So, when I tried nung nagstay ako dun sa Iloilo sa Go Hotel, ano, um, a hotel within the mall property. Tapos, siguro sa side kasi namin, sa mga contestants, at least hindi kami maliligaw at pwede kami bumaba anytime. So, kung sabihin natin na call time tomorrow is 12 o'clock, kahit mga 11:55 bumaba kami, walang problema. So far, pretty good. Right now lang, just catching up on a little bit of other projects. So, ganun talaga no? Part foodie, part pro eater, content creator. I also got a couple of duties din with brands. So, it's the bigger part of things eh. So, yun lang naman. At saka importante kasi is nagagampanan natin mga obligations natin. Dahil kasi there was a saying by Casey Neistat. Sabi niya na the moment you have a brand deal or you're offered the brand deal, give it everything you've got. Dahil kasi yung mga brand deals na yun kasi means that companies saw your work, they value your work, and they want to invest in you by creating content. Kaya, alam mo, ever since napanood ko yung episode na yun podcast interview siya with Joshua Yuwashe. Please forgive me if I butchered the last name. Pero, it affirms lang kung ano yung ginagawa namin. And the more na we should do our best if we're given opportunities to work with big names. I'm saying this kasi from the perspective of somebody who's not just talking about
Ito, yung pakipag-usap natin everyday sa vlogging. So, maliban kasi doon, other than you guys who support the channel, may mga iba na rin mga nanonood. Mga big brands na for micro-influencers, small influencers, technically just like me, ay sobrang nakakatuwa dahil kasi nakikita nila yung value na ginagawa natin. And it's because of this. It's because of this. Kaya every time na may pinapagawa kasi sa akin ng mga gantong projects, I give it siguro 3 times, 4 times pa ng usual production na ginagawa natin, which I appreciate. Okay, so with that out of the way, tara na. I'd like to preface din na ano to, dahil kasi sa competition, I'm going to be bringing yung GoPro ko. I'm not necessarily going to bring this big camera going there. So, asahan yun lang na pagdating ng contest natin, magkaroon ng changes dun sa quality ng videos, pero the story will always be there. Kaya nilalabas na kita ngayon para at least masulit ko yung pagpadala. Diba? Yung pala, nalaman ko din, ng system na dito, you just tap yung card mo dito, tapos it presses directly to the floor. No need for contact. Nakita ko yung ATM, kaso maliban sa ATM kasi, ang hinahanap natin is yung mismo foreign exchange. Sup? Gotta love the locals na. Sige. Hanap tayo. Kahit information man lang. Kita ko nga si ex kong parang glance lang. Mamaya, sama natin sila sa vlog. Ayoko na munang silang abalahin dahil kasi I really want to get cash first and probably get some cake lapis. May nakita ko nagbebenta dito para at least may feel lang tayo. The nice lady dun sa nagbebenta ng perfumes told me na pwede ako mag third floor tapos tawid ako sa kabila. So, sounds like a plan. Ang sabi din pala sa amin ni organizer, nasa third floor daw ng Imperial Mall here. So, mamaya, hanapin na rin natin yung event space. Yeah. Make the most. Nakatawa lang, no? Dahil kasi dito pa sa Malaysia, part of Southeast Asia, ang Filipino resemblance kasi, or yung Filipino ties, is actually stronger with Malay. Dahil kasi conversing kasi dun sa mga kasama ko sa Japan, yung mga nakasabay ko sa tour, yung race kasi, since a melting pot si Malaysia, Malay, tapos meron ding mga Chinese, and then there's also Indian. So, yung karatig na bansa natin, tayo mga Pilipino, ay may bahay din ng konting Malay. May mga konting terms din tayo na hiniram sa kanila. So, like tulak or open, mga ganun. It's some of the words na ginagamit din natin sa Tagalog dialect. Nakakatawa itong mall na to. It has a lot of interesting things. So from hobbies to food, tapos electronics. Pretty much like a standard shopping mall. Pag nagkapera nga ako, pwede nga din ako bumili na pasalubong dito Let's probably get to that after the contest. Talagang ako ngayon lahat ng efforts ko nasa contest na muna. Sabi daw ni ate, wala daw hindi daw sila bumibili ng Filipino peso. Okay. Sabi daw nila try ko daw dito sa taas. I'm actually contemplating dahil kasi my work around here is ang pinakamalaking chance na meron is yung airport. Miri Airport is per yesterday malapit lang mula dito. So, kung ililink ko yung credit card ko sa Grab, credit card pa. I'm not gonna use that option muna. Try natin sa iba. So, the money issue has been solved. Yay! Ito. Babaw no? Hindi, laking tulong ito. Laking ginawa. So, ngayon, sige, baba tayo. May nakita ko nagbebenta ng cake lapis. Kuha naman tayo nun. Nice. I love it, no? Yung mga tao dito, willing silang sumama sa vlog. And as much as I can, sama natin sila.
Oh, sorry. sorry. I pretty much love the hospital so far. Tsaka ano to, parang hindi naman nalalayo sa Pilipino ang mga kasama natin. Eh, ang gripe ko nga lang sa mga ganito, maliban lang sa mga basic na Malay languages. If I could speak a little bit of Malay, a little bit of the dialect, I wish I could do so. And hindi naman excuse kasi na porket galing din ako ng Japan, like a few days lang after this. Doesn't mean na hindi ako makukusa na matuto ng language nila. It's courtesy to the language, to the country you're visiting din kasi. Pero sige, that's enough about that for the time being. Tayo na muna ay bumili. Kasi we're still going to do research. Better to do it right now than later. Okay, so ngayon, simula na muna tayo na pag-strategize. I know you can't do this at Starbucks, pero let's go Starbucks. Can I get your name? Kelvin. Yan. Okay, so ngayon, again, I'm not sure if I could do this, pero I really wanted a coffee. Bumili ako ng ice shaken espresso. Tapos, try na muna natin bite into the coffee. Pawis kagad no? Ganun talaga. Sige, unahin muna natin yung coffee. Nagigets ko kung bakit parang meron silang lid dito. Parang hindi siya tumapon. That'll wake you up. What I have right now in front of me is Sarawak cake lapis. So, ito. It's a local delicacy mula dito sa Miri. Sarawak technically. And it's big. It's really big. Sabi daw nila, estimate nito nasa may 300 grams per cake lapis, per cake. So, nung pinahawak ako kanina, Eater X ko kahapon nung cake lapis, ay sabi ko, ba't ang bigat nito? As in, ganun lang yung expression ko, hindi ko na sinabi sa kanila. Pero, pasitabil na po sa Starbucks. I really have to try this. So, okay. Okay yung flavor. Ito to. Tama lang yung tamis niya. So I guess ang kalaban ko tomorrow if ever I eat this is the sugar rush. Tsaka yung actual na iwasan natin yung pagkag. So, ibang bansa, dito sa Japan, dito sa Singapore, lahat kasi sila mga mataas yung mga time limits eh. Nasa may 40 minutes to 1 hour. Dito lang talaga sa Pilipinas na masyado tayong sensationalized with time. Na kailangan maubos to in 5 minutes, maubos to in 10 minutes. Checking out tong labas, yung pinaghanapan ko hopefully ng kahapon ng mga kainan. Walang walang wala masyadong bukas ngayon. Pretty much open siguro sila mga bandang 6 onwards. Yung mga 6 to 9. Try natin dumaan dun maya-maya. Eto na muna. So, ang gagawin ko, baka bumili na muna ako ng isa pang cake lapis. Tapos, try ko na muna bumili ng mga stuff for tonight. Let's get that out of the way bago tayo full on hardcore tour shoot. Dahil kasi all of this I'm doing right now is very eye-opening. Dahil kasi parang hindi mo akalain na at this point of my career, I still get to do stuff like this. I was actually content na just like doing challenges all over the Philippines, pero life keeps happening, so you can never say never. Kaya kasi pag may sinabi ka, you're going to be proven wrong. Pasaway po, sorry po, turista. But then again, mas sineseryoso ko na kasi ngayon yung mga challenges. More than before. So, whether you guys like that or not, nasa sa inyo na yun. Basta ako, since I want to make the most out of my stint,
Gagawin ko na. Are you okay? Yeah, nahulog yung camera kanina. Oof, first time. Pero ano to, tinginitingnan ko naman, wala naman siyang basag so far. Tapos, kung tinitingnan ko yung image dito sa playback, okay naman. So, buti lang. Kasi, ano to, I mean, I love my baby. Parang sa lahat ng mga iniingatan ko, pinaka-iniingatan ko, ito talaga pinag-iingatan ko eh. Let's get out the heat muna, medyo humid ngayon dito sa Malaysia eh. Ngayon din pala, no, while we're walking, so, syempre batang pasaway, no, naglalakad lang ako saan-saan. To my surprise pala, ano din, open daw kasi ngayon yung open daw kasi ngayon tong si, pangalan to? Active pala dito sa Malaysia ngayon ng Grab, so, alam na. Para lang dun sa mga gala. Pero, yun din pala yung gagawin ko pag tumaas tayo. I have to, like, jot down my itinerary for today. Kasi meron ding mga pen and papers doon. So, let's do that manually. Para masulit natin siguro yung konting explore day dito sa, Miri. Some rains, man. Some rains. Buti na lang pala yung mga damit na dala ko dito sa Miri, mga light colored para dito. At saka yung post-contest shirt ko na Carhartt. So, yeah. Buti na lang, buti na lang. Pretty. So nice. Alright, I'm at my next place, and if you're visiting Mary, of course, you have to make... So, parang making a simple DIY itinerary. So, dahil kasi depending on how things turn out tomorrow kasi chances are it's either magkaroon kami ng briefing pa or wala tomorrow. Pero downtime na namin yan and I'm going to catch up with the Thai eaters, kay Towie at saka kay Ex-Kung. So, that's for tomorrow. Pero tonight, try na rin natin pumunta sa doon. Tapos ang gagawin ko na lang siguro dun sa day trip bago ako mag-fly out pabalik ng KL. I'm going to dedicate like a whole day. Dahil kasi ang checkout natin is 12 noon. So, what could happen is, magano na muna ako. Pumunta ako ng... Kung hindi pa mainit I could probably go to Canada Hill. Tapos noon, diretso tayo ng Central Market. So, the touristy things. Pagkatapos nun, on Sunday kasi, it's all over the place itong ginagawa kong itinerary. Ganito akong kagulo magplano. Pagdating kasi ng Sunday, mga around 5 in the afternoon, so dapat nandun ako sa, hindi, mga around 7 ata. Dapat nandun ulit ako sa airport going to Miri. So this means I have to pack up. So, ang mangyayari, since I'm going to be packing up tapos may konting oras pa tayo, ang pwede natin gawin is magano na muna ako. Ikot-ikot until siguro 2 hours before the flight. Tapos noon, diretso na kagad tayo ng airport to check-in tapos go to the connecting. Ang mangyayari kasi, kung hindi ko pa na, I think nasabi ko ata somewhere, if not, ulitin ko na lang. Magkakaroon kasi ako ng layover. Tapos yung layover na to kasi medyo malala dahil I'm going to arrive at KL at around 11 o'clock ng gabi. Tapos ang mangyayari kasi meron akong layover dahil yung fly out ko pabalik na Manila is 8 in the morning. Tapos pagdating kasi natin ng Pilipinas sa 18, I have to attend to very important matters. As much as I want to explore Miri and I want to make most of my experience here. In reality, I have to do a job. And my job is to compete. Kaya, all of my efforts will be going there. Kaya, yun. Kailangan nating mag-focus dun. Tapos, bawin na tayo. So, this is what I came up with. Ito naman na yung gagawin natin today. So, since it's pretty much around 2:30 in the afternoon. So, ayoko din mag-overexert. Kaya ang gagawin ko na muna. I figure punta tayo ng Times Square. Ikot tayo doon. Pagkatapos nun, probably do Copacabana. Pagkatapos nun, let's end the day at the night market then go back here. So,
Yun naman ang itinerary natin today. Again, wala naman masyadong plans dahil kasi I'm going to be preparing for a contest and I want to come in prepared. Kaya I really wanna start early. So, kaya pala may mga Shell dito dahil kasi yung malaking refinery ng Shell ay nandito dati. To my knowledge, parang sinarado daw nila ito, pinull out nila. Kaya ang dami doon sa mga yung mga refineries dati, yung mga bungalows, kinonvert nila to tourist attractions. And the reason why I think they're trying to ask for our help, sa pagkakaintindi ko dun sa pitch, is to promote Miri din. Dahil kasi if we get to do like a food challenge here, baka may mga pumunta din other people here to try yung delicacies like cake lapis and all that. I guess parang they're trying to do is something big and I'm all for it. Kung ano man na kaya kong gawin within my power, I do. So, siguro, alis tayo ng around 3. Alright, let's move out. So, ang gagawin ko na lang siguro, shoot na lang until my battery runs out. So, which is malaking chance. Pagkatapos nun, lipat tayo to iPhone. So, yeah, hindi ko na muna papatayin din ng ilaw dito para at least malamig mamaya pagbalik. And pagbalik ko, pahinga tayo. Yung Times Square dito sa Miri ay titingnan ko kung walkable siya. Kung hindi, I might probably just take a grab. Pero depende kasi din sa klima dahil kasi it looks a bit mukhang kulimlim eh. Dahil umulan kanina ba? Ay, hindi umulan. Huh. Umulan pala. Sige, it won't faze me. Ang gawin lang natin, book na lang tayo ng grab. I-grab lang natin. Mura lang naman eh. Yung exchange rate pala ng MYR to PHP today is around 13 pesos. So, kung 5 RM papuntang, sabihin natin papuntang Times Square, 65 pesos. Papatusin ko na. Yeah. Kaysa nga naman maglakad ako na mapawisan tapos lagnatin. Napaka-crucial yung mga laban bukas eh. Sige, let's do that. Ito yung guest entrance. Tapos yung elevator ito, sa yeah, so hindi ko pa nakikita sina ex-Kun, so baka nasa sila doing their thing today. Pero kanina nakita ko ng picture of them just smashing the hotel buffet. Ang sobrang cool din dahil kasi si either ex-Kun, we've been Facebook friends din for couple of years now, and since first time namin mag-meet lang talaga, sobrang nakakatawa dahil kasi he's a really impressive eater, he's a really strong eater, and dahil kasi he's working pretty much like me he works naman on graphic design, tapos ako I do my thing, tapos parehong side projects or mga passion projects namin yung pag-compete, pero best believe if ma-figure out niya yung way na makapasok sa English-speaking audience, content creators, may potential eh. I say this with everyone naman kasi, pero I think ang barrier lang kasi natin right now sa social media is first, if you already penetrated the language or market of your country. So in his case, Thai. The next step is to reach more of an English market. And then from the English market kasi, you could go to English-speaking countries. So, you could go to... So, yan. Tapos ito, dumating. Pag talaga, pag may downtime, tapos walang itinerary, talagang kanya-kanya kami ng mga lakad. Ang hindi ko pa nakikita dito ay si Rainbow Kumi. So, Rainbow Kumi is nakatrabaho na ng Food League SG na Sean. And nakita ko din kasi talaga dati, malakas talaga ng eater to dito sa Malaysia. So, it would be interesting to compete with them. Yeah. Tsaka parang since madami silang dinadala na skills to the table,
I figure if I could soak up as much as I can, if I could learn as much as I can, it would really improve my game. Dahil kasi, aminin naman natin sa hindi kasi, since this is my second contest overseas, I'm still getting more experience eh. Dahil kasi, one experience internationally, doon parang nakakapag-gauge na ako katulad nito. Pero every contest pagkatapos nun kasi ano lang, you try to outdo your last performance, you try to outdo your last performance. Kaya kailangan parating mag-work on it. Sabi pala sa akin ni na ano daw, ni na Eater X kung na yung binili na cake lapis, 12 Malaysian ringgit. Mahal eh. Yung binili ko dito, di ba 10 lang? Eh, mura na yun. So, sige. This is going to be an interesting contest. Humidity. Siguro ano lang, let me move here. Yan. Ang problema lang siguro dito sa pag lumabas ka mula sa hotel, humidity. Always humidity. Malapit na yung Grab rider, mga around 3 minutes lang siya, parang paliko na lang siya. So, alright, so first destination natin, bumaba tayo dito sa Times Square. And itong Times Square kasi, nung tumitingin ako kanina, recently developed lang or isa daw sa mga newer na attractions dito sa Miri, to my understanding. And dito, yung nakita ko na video, I think kasi siya from a foreigner. I'm not sure kung ano nationality. Sabi daw niya, pretty much like San Francisco. So I would assume na either Westerner or American. So, wala pa ako nakikita na ganitong klaseng property dito sa mula sa Philippines, pero it is pretty interesting. May mga shops na dito, coffee shops. Sure is well, no? Tapos meron na rin silang Christmas setup dito. So, that's interesting. We might look into that. Pero, not tonight. Nakita ko na, uy, may barbecue chicken din dito. Okay. Sige. Patasin natin dahil kasi meron ganyan sa Pilipinas eh. So, ngayon, ikot tayo. Let's keep exploring. Tumutuyo na rin yung lupa dahil kasi umulan kanina ba. Cool down na dahil kasi hindi na sumingaw. Dahil kasi sumingaw na yung init ng araw. Initial impression ko right now is parang siguro ang bilis nila mag-sell out dahil kasi it's only 3:45 tapos sarado na. Ang dami ng mga sarado. So, ibig sabihin lang nun two things. Una, early person or early people, early goers, yung mga tao dito sa Miri, and mabilis maubos ang produce. The fact na maubusan na kagad sila. Which is good. Sige. Nakikita ko na ilang food spots. Thank you. Simultaneous cut lang to. So, kinuha ko is combination ng char siu at saka ng chicken. So, try naman natin sa baw. Scalding. Pero hot soup, kahit mainit, it works.
Tapos ngayon, kuha tayo ng konting sabaw. Sorry. Kuha tayo ng konting char siu and some sauce. Oh, that's good. Yung chicken, ano to, dahil kasi since naka-hang siya, so lahat ng mga oil nag-drip, so you're getting more of a clean cut or clean juicy version ng ano, chicken. Tapos, sa mama nitong sauce, it's not too spicy, hindi siya overpowering. Kumuguhit siya, pero hindi sobra. Yung rice, it's just the right starch, just the right amount of starchy, right amount of glutinous rice. Pero a local meal dito sa Central Market na Miri, panalo yun. Solid. It really hits different pag kumakain ka sa kinakainan ng mga locals. And so far, that was really, really good. May mga old buildings din, no? Parang katulad nito. Siguro dahil kasi parang nagkaroon ng mga dating developments or establishments dito, even government setting siguro. May have been here. So, kung hindi na sila mag-renew ng lease nila and whatnot, pwede namang yan lang na ganito. Technically, subsidized pa rin naman ng gobyerno yung lupa kahit hindi na nila gamitin eh. Sayang nga lang. They could, pretty much do something with it. Develop it. Make it even better. Right, a little bit more exploring. So, it's already 4 o'clock in the afternoon. I'm going to make a decision. So, pupunta ako ng Times Square ulit. Balik tayo sa room. Pumuesto ako dito sa Coffee Code and dahil kasi I need to stop sweating. I need to dry up dahil kasi ang humid sa labas. Yeah. Init sa Malaysia, no? So, but then again, at least pwera kasi dito tsaka dun sa Cartart. Again, ang mga suot ko yung mga light shirts. So, yeah. Ngayon, bumili ako ng mocha latte sa kanila. Ang presyo is 14.85, 14 Malaysian ringgit. Oh, that's strong. Oh, that's strong. Ano to? Parang milky na gatas dito sa baba. Nasa taas. Hindi ko malasahan yung mocha sauce niya sa loob. Sa gitna. As in, diretso kagad ng coffee sa ilalim and their coffee is really strong. Solid to. I pretty much decided to try this place. Kasi may Zeus dito sa labas, may Zeus Coffee. Kaso meron ng Zeus Coffee sa Pilipinas, meron na rin actually dun sa One Archer sa Lasal. Dun sa dating pwesto ng 7-Eleven dun sa unahan. Time flies. Kung naalala mo pa yung mga ganun landmarks. But anyways, yeah. Pahinga na muna. 3 minutes for the next grab. So far, nagugustuhan ko pa naman yung gastos. Mga may 5 Malaysian ringgit lang. So, 5 times 3. And 5 times 13, 65. Nakadalawang 65 na ako. In the Philippines, parang kaya hindi na bumababa ng 300 yung search papunta Makati sa tindi. Diba talaga? Humid talaga.
So, nandito ako sa location ng Coco Cabana and sadly, it's closed for renovation. Bummer. So, ngayon, nandito ako sa harap lang ng yacht. So, may mga iba nagpa-picture dito lang din malapit sa mga yate. Tapos, may mga ibang kumuha ng cardio nila. Per checking, meron kasing pinost si Eater X na yung statue ni Seahorse and it's around here somewhere. So, might as well go there. Tingnan lang natin kung dadaanan ko mula dito. Masyadong daw malayo yung grab driver ko. Anyways, so sige, habang nag-aantay tayo, just get a gander of the place. It might not be a view of the sea, pero it's pretty beautiful. Malapit siya dito sa charge terminal, malapit sa mga yacht port. Which is still pretty cool. So, sige. It's an interesting little nugget na nandito sa may malapit sa Coco Cabana. So, bumalik ako dito sa mall. I'm going to explain what happened. Teka. Okay, so ito nangyari. So, hindi ko alam kung matatawa ba ako mainis eh. Pero ang sabi kasi sa akin ni Grab rider, ni Grab driver, yung Seahorse pala, nasa loob din ng Coco Cabana. Going to Coco Cabana din. So, ang mangyari, either way, hindi ko din siya mapupuntahan. Pero, ang sabi na lang niya sa akin, dahil kasi nag-change kami ng direction papuntahan ng hotel. So, he told me na meron daw mas maliit na Seahorse statue doon malapit kay waterfront. Sabi ni Grab rider. So, siguro, one of these days, bago ako umalis, kung masasadya ko pa, puntahan ko na lang. Pero technically, nagpa-picture na ako dun sa signage ng Seahorse sa, diba, sa Borneo, Handicraft Center. Siguro, for the time being, okay na yan. Kailangan na muna mag-focus dito sa kailangan natin gawin. So, you saw me na, nagpababa ako dun sa loob ng mall. Tapos, bumili na lang ako ng supplies. Item number 1. To my knowledge kasi, dun sa KL, meron nag-o-offer dati ng Ramly Burger Challenge. Pero, si Randy yata nakagawa noon way before the pandemic. So, pagdating natin ng mga 2018, 2019, last time we've been to SEA, parang wala na eh. Ang dami nagsara na restaurants affected by the pandemic. Kaya, ang dami din mga hindi na nag-operate na business. And to my knowledge yun natas na Zermatt dati, meron silang nakatrabaho na nagpa-contest ng Ramly Burger. Kaso ngayon kasi wala na. So, I hope pagdating ng panahon magkaroon na ng mga food challenges dito ulit sa Malaysia. I would definitely love to go back here. Right, so let's go back. And then, siguro mamaya dahil kasi it's only 5:20. Yeah, going to 5:20 in the afternoon. So, we probably might get dinner na lang siguro in a little bit. Try ko naman yung mga nagbukas na stalls dito sa labas sa wireless zone. So, tingnan natin if they're if they're good eats. At kung meron man, it's either doon ko na bilhin ko na lang doon tapos dalhin ko dito sa taas. So, para mapagpahinga tayo. Dahil kasi otits na ako, dito na ako, importante na sa atin ngayon ang pahinga. It's pretty much top priority now. So, yun lang. Sige. Mamaya na muna ako mag-update pagka... Unahin muna natin sa dito sa Ramly Burger. So, Ramly Burger. I don't believe this costs 6 6 Malaysian ringgit. It's still warm, no? It's been an hour since I bought it kasi I had to chill. Pero, sige. Let's try it. Spicy. Loaded. Tamang amount lang ng sambal. Kaya yan. I mean, for what you get, 6 Malaysian ringgit, so mga around 78 pesos. Para dito, flavorful. Sulit. Okay, so
Ngayon naman, let's get to the satay. So, kuha tayo ng sauce. So, tayo ng konting peanut sauce. Very good. Tapos beef. Even better. I mean, wala pa rin tatalo dun sa, sa satay sa Lau Pa Sat. Pero, ito, super good. Napakasarap. Siguro kung bibili ulit ako dito, baka ang gawin ko naman, hindi yung chicken na bilhin ko ay yung lamb. Try natin yun. And lastly, let's get to the nasi lemak. So, syempre, you're in Malaysia, you have to try their, I believe, signature dish. Isang kagat. Chicken is well cooked. Kuha tayo ng konting sambal. If you're in Malaysia, sambal is a very nice sauce. It's a must sauce. Kuha na rin tayo ng konting egg. For that perfect bite. Gulat ako sa sambal dahil kasi yung sambal hindi manghang. So, this is a very pleasant surprise. It's a pretty good dinner. So, kung convert natin sa peso, nasa may 300 pesos to. Sobrang sulit. So, bago lang natin tapusin yung this particular scene, bago ko muna ubusin to, let's get some refreshments in. That'll wake you up. Nabuhayan ka dahil kasi nadighay eh. Yeah. So, that said, siya. Bossing ko naman na to, balikan ko kayo.